ng Diyos sa mga sandaling ito, dadalhin po sa atin ng ating pong beloved ordained preacher, Nilo Miranda. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved co-preacher, beloved Brother Mar. Everybody say, praise the Lord. Tayo po mag-isang manalangin. Let us pray. Hallelujah. Our gracious Heavenly Father, in the mighty name of our dearest Jesus, we give all the glory, honor, and thanksgiving unto thy holy name, O God. We thank you so much for everything that you have done, for all the things that you are doing, and for all the things that you're going to do. We thank you so much for the prayers of our dearly beloved parents in the Lord. Thank you so much for your blessings, O God. And we ask you, Lord, to please forgive our shortcomings and cleanse us from all unrighteousness. Help me to bring forth thy message, O God, anoint thy word, and bind the power of darkness, remove all hindrance. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Tayo makabalik sa ating upuan, mga minamahal. Tigit sa lahat, this greeting of praise, worship, thanksgiving, glory, and honor, and majesty belongs to the Most High God, our loving Creator, our dearest Jesus Christ. Amen. And we acknowledge to give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. We cherish the blessed preaching and teachings of our dearly evangelist pastor, Wildy Estrada Almeida, and our beloved Honorable Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Greetings to the beloved Almeida children with their respective families. Sa ating pong beloved ordained preachers, Kuya Nanding Manalang, kasama natin, amen. Ating beloved preacher, Brother Mars Pacton, sa lahat ng ating mga co-workers, sa lahat ng mga kapatiran, mga bisita, mga baguhan, magandang umaga na po. Pulakpakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at isang dakilang pagpapala na tayo po'y narito muli. Amen. Isang dakilang blessings, mga minamahal, na ako po'y narito. Amen. At pinagpala po ang inyong bahay sambahan. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito po yung mga bunga ng panalangin ng ating beloved parents in the Lord. Amen. Purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo tuloy-tuloy na po sa ating pong pag-aaral ng banal na salita ng Diyos. At kindly open your Bible, mga minamahal, praise the Lord. Sa ating pong unang talata, mga minapag-aralan natin yung tinatawag na the plan, God's plan and purposes. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. So ang Diyos daw po ay mayroong layunin sa bawat isa sa atin. Everybody say, amen. From the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 1, pakibasa mo natin ang Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Dito po sa Ecclesiastes, Kabanatang 3, versikulo 1. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Amen. Amen. Sa English po, pwede po sa English. From the book of Ecclesiastes, chapter 3, verse 1. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Amen. Amen. Palapakan po natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. So pag-aralan natin ang salita ng Diyos patungkol sa tinatawag na God's plan and purposes. Everybody, amen. Sabi po, mga minamahal, God as an eternal plan for every that includes the purposes and activities of every person on earth. Sabi po ng Biblia. So we must give ourselves, mga minamahal, we must give ourselves to God, ever say amen, and as a holy sacrifices, and allow the Holy Spirit, mga minamahal, to accomplish God's plan for us, ever say amen. Ang Diyos ay may layunin sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi tayo narito sapagkat accidentally, ever say amen. Tayo narito sapagkat ito'y plano ng Diyos sa buhay natin. Ever say amen. Ako po ay taga dito sa inyong lugar. Dito po ako sa Tarlac, mga kapatid, sa Kapas. Pero yung aking mother, taga Kalulot. Kaya nag-aaral din po ako dito sa dako ng Kalulot, sa May Sindalan at sa Olangel, mga minamahal. So noong panahon ako po'y nag-aaral, mga minamahal, pioneering ang gawain natin dito sa dako ng Pampanga. So mga minamahal, ako po ay tumutulong lamang noon, mga minamahal, sa banal gawain. Na first love ako sa mahal na Panginoon, iniwanan ko aking pag-aaral dyan sa Angeles City.
Mga minamahal, ako po ay nag-full-time, FRC, praise the Lord. So dito ako nang nag-full-time, dito sa dako ng Pampanga, sa may Paraiso. Amen. So napakaganda ng plano ng Diyos, FRC, praise the Lord. So merong layunin ng Diyos sa buhay natin. Ulitin ko po, we are incapable of planning our lives. Only God knows the future. FRC, amen. And He is the one who capable choosing our vocation and path. Just an architect who prepares accurate drawing for its new building under His guidance and instruction. So the Lord our God has a perfect, detailed, accurate plan for the life of every one of His children. Everybody praise the Lord. So napakaganda pala ng plano ng Diyos sa buhay natin. Everybody amen. Hindi natin pagsisisihan na tayo sumunod sa tawag ng Diyos, sa plano ng Diyos sa buhay natin. Everybody amen. Sapagkat dito tayo pagpapalain ang ating napakabait na Diyos. Everybody praise the Lord. So mga minamahal, sabi po ng ating nabasa, mga minamahal, allow the Holy Spirit to accomplish God's plan. Mga minamahal, sa buhay natin, everybody amen. And be careful not to be out of God's will and miss His timing and purposes for our lives. Huwag nating ipahintulutan yung plano ng Diyos masira sa buhay natin. Everybody amen. Everybody amen. Naalala ko yung the parable of the potters and the clay in the book of Jeremiah. Sabi ng banal na kasulatan, the word of the Lord came to prophet Jeremiah, and God said to him, go to the house of the fathers, itinatawag na magpapalayok, go to the and see what the fathers, sinasabi niya na ginagawa niya doon sa palayok. Ang parable na yun, mga minamahal, merong pinahintulot ng Diyos, sapagkat may layunin ng Diyos. Una, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, God has a perfect plan for the life of every one of His children. Everybody amen. Kagaya ng magpapalayok na gumagawa sa ng palayok. So, sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, merong itinuro ang Diyos na pinahintulot ng Diyos na siya pumunta doon sa bahay ng magpapalayok para ipakita ng Diyos na sabi po niya, ang pagpapalayok ay merong kapangyarihan sa putik. Everybody praise the Lord. Ganun din ang Diyos sa bawat isa atin. Tayo po'y putik sa kamay ng Diyos. Everybody amen. May plano ang Diyos sa bawat isa atin. Our submission to God, our lack of submission to God can prostrate the original plan of God in our lives. Everybody amen. Pag wala tayong pagpapasakop sa Diyos, masisira ang plano ng Diyos sa buhay natin. Everybody amen. Our fervent communion to God, mga minamahal, our lack of fervent communion, perfect commitment to God can prostrate the original plan of God in our lives. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, kailangan tayong magpasakop sa mahal na Panginoon para may sakatuparan ng Diyos ang kanyang layunin sa buhay natin. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So mga minamahal, minsan ang plano ng Diyos nasisira dahil sa ating hindi pagpapasakop. Everybody amen. Pero kung tayo nagpapasakop sa kalooban ng Diyos, tuloy-tuloy ang plano ng Diyos. Sabi po ng banal na kasulatan, ang plano ng Diyos is not to harm us. Everybody amen. Jeremiah chapter 29 verse 11. Pakibasa mo natin sandali bago natin ituloy, mga kapatid. From the book of Jeremiah, chapter 29, verse 11. For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Amen. Jeremias, Kabanatang 29, talatay 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Sa pong malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Ito po ang sabi ng Biblia.
Sabi ng ating nabasa, I know the thoughts that I have thought to you. Sabi ng Biblia, amen. Alright. For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Bibigyan tayo ng magandang kinabukasan ng Diyos. Pag sinabing unexpected end, it means to say, successful life. Ever say amen. In order for us to experience the tinatawag na successful life, we must submit ourselves to God. Ever say amen. Amen. Pasakop tayo sa mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, mga pag sinabing successful life, it means the man who enter into the plan of God. Ever say amen. The man who experienced the presence of God and the man who experienced the power of God. Ever say, praise the Lord. Yun ang pong tinatawag na successful na tao. Yung tinatawag na great achievements ng tao, mga minamahal, hindi yung kung ano-ano ang mga bagay, kundi ang great achievements ng tao, yung ikaw ay meron kang right relationship sa ating mahal na Panginoon. Ever say, amen. Yun ang tinatawag na achievement, great achievement, spiritual achievement. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, hindi tayo, walang masamang plano ang Diyos sa buhay natin. Never see, amen. Kundi tayo bigyan ng mabuting kawakasan. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, from the book of Jeremiah, chapter 10, verse 23, pakibasa natin sandali. Praise the Lord. From the book of Jeremiah, chapter 10, verse 23. O Lord, I know that the way of man is not himself. It is not in man that walketh to direct his step. Amen. Jeremias 10:23. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Amen. Everybody say, praise the Lord. So maliwanag po mga minamahal, sabi ni Prophet Jeremiah, hindi sa tao ang nagtutuwid ng kanyang lakad, ng kanyang sarili. Everybody say, amen. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang, kundi may ang Diyos pala ang nagpaplano sa lahat ng bagay. Everybody say, praise the Lord. So kung tayo po mga minamahal ay mahal na Panginoon, ang Diyos ang mag-aayos ng buhay natin. Ever see, amen. Kaya hindi kalugihan na tayo na ngayon ay naglilingkod sa Diyos. Ever see, amen. Hindi kalugihan na ibinigay mo ang buhay mo sa Diyos. Hindi kalugihan na sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Hindi kalugihan para sa iyo mga minamahal at nagtiwala ka sa Diyos. Ever see, amen. Sapagkat ito yung dakilang pagpapala na tayo nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Sa aking buhay, mga minamahal, maraming pagpapalang ibinigay ng Diyos sa aking buhay. Yung aking mga loved ones, yung aking mga kapatid. Meron akong kapatid, mga minamahal, nasa bingit ng kamatayan, dying na siya sa kanyang karamdaman. Siguro mga 8 years ago, nandun ako sa Cebu. Tumawag yung aking sister, ang sabi niya, umuwi ka sapagkat si kuya nasa ospital at delikado ang kanyang kalagayan. Nandun ako sa Cebu, maraming krusada. Sa mga minamahal, hindi ako makauwi-uwi. Pero every night, magdamag akong nagpipray. Alam niyo po, nung ako'y umuwi, nandun sa ospital yung aking brother at dying. Sapagkat meron siyang malfunction of liver, nanilaw na siya, lumobo na siya. Hindi na siya makainom ng kahit isang kutsarang tubig. Mga minamahal, sabi ng doktor, kailangan siyang operahan bukas. Paganda ng pera. So mga minamahal, 170,000 noon. Sabi ng doktor for operation alone. Alam niyo po mga kapatid, nandun ako sa Cebu, lumipad ako papuntang Tarlac, tuloy ako sa ospital. Pagdating ko sa ospital, mga nag-send ako ng message sa beloved children para backup prayer sa aking brother. So mga minamahal, ang reply ng beloved children, sabi niya, yes kuya. To the first prayer of our beloved honorable pastor, the life of your brother will be extended. Ever say amen. So, nandoon ako sa ospital, pinag-pray ko yung aking brother, mga minamahal, by the grace and the power of God, mga minamahal. Nang gabing yun, pinalangin ko yung aking brother, kinabukasan, dinala siya dito sa Pampanga.
para dito sa operahan. Mga minamahal, pinasitiskan. 2 beses pinasitiskan sapagkat nagulat ang doktor, clear ang CT scan. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng doktor, bakit na-clear? Meron akong inilagay dyan at kailangan kong kukunin yun. Subalit, sabi ko, mahal na Panginoon, sa pangunang dalangin namin, beloved pastor, lahat ng nilagay ng doktor matunaw, tinunaw ng ating mahal na Panginoon. Yung aking brother, walang operation, 3 days, 4 days, na-discharge sa hospital hanggang ngayon, buhay. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Every shout, praise the Lord. Mga minamahal, buhay ang Diyos. Ever si amen. Nandun ako sa Australia, mga nasa Perth, Australia. Tumawag yung aking sister. Sabi niya, si kuya nasa hospital. Yung aking isang brother naman, kailangan siyang i-angioplasty. So nag-prepare ng kulang $1 million para sa kanyang angioplasty. Mga minamahal, tumawag sila. Pagkatapos, mga minamahal, nang tumawag ang aking sister, Wednesday, operahan ng aking brother. 9:00 ng umaga, ang operation. Tumawag sila ng 8:30 ng umaga. Naka-gown na siya, nag-fasting na siya, ready ng doctor, ready ng room, operating room, ready ng nurse. Mga minamahal, pagkatapos sabi ko mag-pray tayo. Pagkatapos ng aming prayer, mga minamahal, ipinasok sa operating room. Anong gulat mga minamahal ng doktor? Kinansel ng doktor ang operation. Walang nangyaring operation na discharge yung aking brother. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos natin dito, mga minamahal, napakaganda ng layunin niya sa buhay natin. Ever si amen. Napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay natin. Last mga 3 weeks ago, magma 1 month na siguro, tumawag yung aking brother nasa Canada. Nagulat ako, tumawag siya, sabi niya, baka prayer mo ko. Sapagkat sabi niya, nakasagasa ako ng bata, 5 years old. Mahina lang yung takbo niya kasi magpa-park na siya. Kaso yung bata naglalaro ng volleyball. Na out of balance siguro, na out of control, pumasok siya sa gulong sa likod ng kanyang truck. Yung pickup na malaki. Mga minamahal, umangat, tumaas daw yung kanyang gulong at bumagsak. So meron siya nasagasaan. Pagbaba niya, tinignan ko anong nasagasaan niya, yung bata, dumudugo yung ulo, kalong-kalong ng magulang. Tumawag sa akin, baka prayer mo ko na walang mangyari sa bata. Yung 5 years old, malambot pa yung bungo, ever si amen. Napakalambot ng bungo. Yung ganong kalaking truck, nandun ako sa Canada kasi galing ako ng Canada. So nakita ko yung sakyan, mabigat yun. Mga minamahal. Pero ang himala ng Diyos, sabi ko mag-pray tayo, kinast out, mga minamahal. Pagka, dahil gabi doon, umaga dito, so hindi ako napakali. Pagka umaga na doon, tumawag uli ako. Tinanong ko siya, kumusta? Sabi niya, milagro. Amen. Sapagkat yung bata, walang nangyari sa bata, lumabas yung bata sa ospital, palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ito ang napakaganda sa ating paglilingkod sa Diyos. Sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Sumusunod tayo sa plano ng mahal na Panginoon sa buhay natin. Never see man. Kaya naman nandito, sinasamahan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, ng biyaya ng mahal na Panginoon. Never see man. Sabi ng Biblia, the steps of the righteous man are ordered by the Lord. Kindly open your Bible. Kindly po, praise the Lord. Dito po tayo sa Psalm 32 verse 8. From the book of Psalms chapter 32 verse 8. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Amen. Amen. Pakibasa din po natin ang ibasahin mo natin ng yung Isaiah chapter 58 verse 11. Sige po. From the book of Prophet Isaiah chapter 53 verse 11. He shall see of the travail of his soul,
and shall be satisfied. By his knowledge shall make a righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Amen. Dito po sa Isaias ang kabanatay 53 at ang talatay 11, ito po sinasabi, siya'y makakakita ng pagdar... 58. 58:11. 58:11. From the book of Isaiah 58:11. And the Lord shall guide thee continually and satisfy thy soul in drought and make fat thy bones, and thou shalt be like a watered garden and like a spring of water whose waters fail not. Amen. Amen. Sige po. Isayas, kabanatang 58, ang talatay 11. At papatnubayan ka ng Panginoon na palagi at sisiyahan ng loob ang iyong kaluluwa sa mga tuyong dako at palalakasin ang iyong mga buto at ikaw ay magiging parang halamang na dilig at parang bukal ng tubig na ang tubig ay hindi naglilikat. Isang malakas na balakpak para sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Isaiah 58:11. Ito po ang pangako ng Diyos sa atin. Amen. God's plan is continuous o continually. Amen. Hindi tayo ilalagay ng Diyos sa ere para iwanan ng mahal na Panginoon. Amen. The God of our God is a strong God. He show Himself a strong God. Amen. In behalf of His people. Praise the Lord. It's like during the days of Moses, when God called Moses and bring the children of Israelites, mga minamahal, to cross the sea. Amen. The Red Sea. Sabi ni King Pharaoh, the God of Moses is a poor general. Sapagkat mga minamahal, no way out ba? Nandoon sila sa tabing dagat sa the Red Sea. Sabi niya, mahina ang Diyos ni Moses. The God of Moses is a poor general. Mga minamahal. Pero sabi ng Biblia, the Lord our God, He will guide us continually. Palapakan mo natin ang malakas ng mahal na Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Diyos sa ating paglilingkod na ito. Amen. Sabi ng Biblia, mga minamahal, and the Lord shall guide thee continually and satisfy thy soul in drought and make fat thy bones. Amen. And thou shalt be like water garden and like a spring of water whose waters fail not. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Ang Diyos natin ay makapangyarihang Diyos. Ipakita niya ang kanyang kapangyarihan. He show Himself a strong God. Hindi kulelat ang Diyos natin. Kaya ng Diyos, amen, kung paano niligtas ang ating beloved parents in the Lord sa talipaw. Kung kulelat ang Diyos natin, mga minamahal, hindi walang kapangyarihan ng Diyos. Ubus sila lahat doon. Pero sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating paglilingkod sa Diyos, ipinakita ng Diyos na siya'y makapangyarihang Diyos na ating pinaglilingkuran. Every shout, praise the Lord. Amen. Napakaraming patutuo. Amen. Napakaraming testimonyo ng mga kapatiran, mga minamahal. Nandito ako sa Cebu, mga minamahal. Tumawag yung isang kapatiran natin sa dako ng Australia noon. Sabi niya, Kuya, ipag-pray mo yung aming sinyera nasa ospital. Meron siyang aneurysm. Biniyak yung ulo. Pagkatapos mga minamahal, after 3 days, tumawag uli. Sabi niya, Kuya, pwede mong ipag-pray uli. Bakit? Sapagkat sabi ng doktor, wala na silang magawa. Kailangan tanggalin yung life support para mamatay na siya. Pwede ba, Kuya, na ipag-pray mo siya bago namin tanggalin yung life support? Sabi ko, sige. Nag-pray po tayo mga minamahal to the first prayer ng beloved parents in the Lord. Alam niyo po ang himalan ng Diyos. Pagkatapos ng prayer, tinanggal yung life support. Imbis na mamatay, nabuhay, mga minamahal. Pagpunta ko ng Australia, nagkita kami doon. Sumalubong siya, sabi niya, Brad, tinanggal yung kanyang sombrero. Napakalaki ng uka dito, mga minamahal. Sabi niya, Brad, ako yung namatay na namuling nabuhay. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. So ang Diyos natin pinaglilingkuran nito ay pinakita niya sa atin na siya'y makapangyarihang Diyos. Walang bagay na imposible sa Kanya. He will guide us continually. Hindi tayo iwan sa ere. Amen. Merong awitin na pamagat, mga minamahal, na it didn't bring us this far to leave us. It didn't teach us to swim to let us drown. It didn't build a home in us to move away. It didn't lift us up to let us down. Amen.
May pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. Napakaganda ng layunin ng Diyos. Kapag sinunod natin ang plano ng Diyos sa buhay natin, makikita natin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sa Cebu, mga minamahal, pandemic. Before pandemic, nag-terminate yung aming contract sa pastoral house natin. Dahil nag-rent lang tayo. So, binigyan tayo ng 2 weeks sheriff to vacate the place. So 2 weeks, wala kaming halos tulog, nagigiba. Hindi ko alam kung saan dadalhin yung gawain. Mga minamahal, dahil napakarami namin, may git kaming 30 kapamilya, 100 plus kami sa Cebu na workers. 30 household ba? So sabi ko, saan dadalhin ito? Ang gawain, paano? Hindi ko alam kung paano gagawin. Pagkatapos mga minamahal, maghanap kami ng marentahan namin na lupa, na warehouse. Ang taas, 350,000 a month. Pagkatapos, negotiate namin, nakuha namin 220,000 a month. So mga minamahal, 220,000 a month, warehouse, lumang warehouse, katabi pa namin, piggery. Yung poultryhan ba? Sa pag umuhingip yung hangin, papunta rito, babalik tayo yung sikmura mo. Amen. So talagang mabaho, mga kapatid. Pero by the grace of God, sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo impintulot na pagpanahon ng gawain. Lahat ng hangin papunta ron. Within 1 year time, lahat ng hangin papunta ron. Mga minamahal. Amen. Kung just imagine, sabi ng Beloved Pits, Kuya, 1 year lang kayo. Nagbayad kami. Almost more than 2 million sa ang binayaran namin, mga minamahal, for 1 year. Walang pera. Pero napakabait ng Diyos. Pinakita ng Diyos na makapangyarihang Diyos. Binigyan tayo ng sariling lupa ngayon. Half hectare, mga minamahal. Nakapagtayo tayo ng magandang bahay-sambahan. Amen. Mga quarters ng mga workers. Up and down. Konkreto. Mga minamahal. Amen. 30 household. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Accommodate lahat. Amen. 30 bahay, parang tag 2 million sa mga subdivision. Amen. Pagkatapos yung chapel natin, by the grace of God, natapos, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, totoo ka na Diyos namin pinaglilingkuran. Ito yung bunga ng panalangin natin, beloved parents in the Lord. Ever say, praise the Lord. Kaya sabi ko, mga minamahal, totoo ang sabi ng Biblia, dahil God's plan is continuous. Continually. Hindi tayo iiwanan sa langanin ng Diyos. God's plan is definite and specific. The step of a righteous man are ordered by the Lord. Ever amen. Ang lakad ng taong matuwid ay nasa patnubay ng Diyos. Ever amen. Sabi ng banal na kasulatan, ang plano ng Diyos is irresistible. Ibig sabihin, hindi kayang, walang makakapigil sa plano ng Diyos. Ever amen. Kaya mga minamahal, sinong hindi maglilingkod sa mahal na Panginoon? Palapakan natin ang mabait na Diyos. Itong lahat ay dahil tayo nasa katotohanan, nasa bunga ng panalangin natin, beloved parents in the Lord. Tinatamasa natin ang pagpapalang ito. Amen. Kaya nang ako'y nag-aaral dito, mga minamahal dyan. Nag-aaral ko sa Olingel. Divide yung isip ko, ano kayang gagawin ko? Mahal na Panginoon, kalooban mo bang mag-worker ako? Hindi, mangusap ka sa akin. Kinakausap ko ang mahal na Panginoon, kausapin mo ko. Mga minamahal, kahit sa panaginip. So na naginip ako, mga minamahal, yung aking panaginip, merong malalim na bangin. Merong puno doon. Lilipat ka doon sa malawak na sapa na malalim na bangin sa magitan ng lubid. Nakuha niyo aking sinasabi, mga minamahal. Amen? So lilipat ka sa magitan ng lubid. Gaganon ka sa lubid ba? Tatawid ka. Ang problema, nung ako'y tatawid, yung aking kamay may pera, may barya. So pag umawak ako sa lubid, hindi ko mahawakan yung lubid dahil may pera eh. May barya. So mga minamahal, pag ginawakan ko yung lubid, nadudulas yung aking kamay. So nagising ako. Sabi ko, ano kayong ibig sabihin? Kinausap ako ng mahal na Panginoon. You cannot serve two masters at the same time. You cannot serve mammon and gods. Ever amen. So maliwanag, ibig sabihin, ang kalooban ng Diyos. So iniwanan ko yung aking pag-aaral, grabing pag-uusig.
Mga minamahal. Pero ngayon, hindi na, wala na. Pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi ko, mahal na Panginoon, bigyan mo pa ako ng isang panaginip. Kausapin muli ako. So, kinausap na naman ako ng mahal na Panginoon. Sa aking panaginip, nag-aararo ako. Nag-aararo, pagkatapos iniwan ko yung araro, umuwi ako sa amin, niyakap ko yung aking mama, hinagkan ko yung aking mama, pagkatapos bumalik ako dun sa araro. Paghawak ko dun sa araro, mga minamahal, merong ayaw kumagat nung araro. Pagkatapos meron tinig galing sa langit, disqualified. Nagising ako, ano kayang ibig sabihin nun? Pagbasa ko sa Biblia, walang taong umawak sa araro na lumingon karapat-dapat sa kariyan ng Diyos. Amen. Ibig sabihin tayo po ngayon ay nagsasagawa sa dakilang plano ng Diyos sa buhay natin. Gawin natin ang kalooban ng Diyos, gagawin ng Diyos ang the best para sa atin. Palapakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Sumunod lang tayo sa kalooban ng Diyos. Amen. Ang plano ng Diyos continually, definite and specific. God's plan is irresistible. Amen. God's plan, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan is, for our own profit, palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya walang kalugihan sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Magpakainit tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil na tayo nasa huling araw. Amen. Meron tinatawag na non-negotiable for life. Una, seek God, not sin. Amen. Hanapin mo ang Diyos, huwag ang kasalanan. Seek God. Amen. Those mga minamahal who seek God will experience God has a wonderful result for those who seek Him. Amen. Una, mga minamahal, those who seek Him will be able to stand firm against their enemies. Those who seek Him, sabi ng Biblia, mga minamahal, sa mga nakakilan, will find rest and peace from God. Amen. Makasumpong tayo ng kapahingaan sa paglilingkod natin sa Diyos. Fear God. Matakot tayo sa Diyos, hindi sa tao. And love God, not the world. Ibigin mo ang Diyos, di ang sanlibutan. Amen. Tayo naglilingkod sa totoong Diyos, mga minamahal. Hindi basta-basta. We are in the last days. The danger the church faces. Una, itinatawag nga ignorance. Amen. Huwag tayong maging ignorante sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, neglectfulness. Kapababayaan. Amen. Pabaya sa paglilingkod sa Diyos. Pangatlo, compromising. Kompromiso sa sanlibutan. Pangapat, lukewarmness, panlalamig. Panglima, apostasy, pagtalikod sa Diyos. Wala nang panahon tayo tatalikod sa mahal na Panginoon. Ever shout, praise the Lord. Magpakainit tayong lalo sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Sa Cebu, napakaraming testimonyo. Yung ating crusade, last March, April, 2 buwan halos krusada, almost 600 souls ang nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Amen. Kaya mga minamahal, talagang napakasarap maglingkod sa Diyos. Yung ating gawain pinagpapala dahil sa prayers, ito yung bunga ng panalangin ng ating beloved parents in the Lord. Pag tayo sumunod sa Diyos, pagpapalain yung ating pamilya. Pagpapalain yung ating mga anak. Pagpapalain yung ating buhay. Walang kalugihan. Ever say, praise the Lord. Napakasarap maglingkod sa Diyos. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Sa pagkakataong ito, bago ko magtapos, bigay ko pong pagkataon sa ating beloved ordained preacher, Kuya Nanding. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen ko. So, palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Siya po ang aking naging kasama rin dito noon, pioneering sa dako ng Pampanga. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Uli natin pinakamamala ba yung Jesus. God bless you sa ating beloved ordained preacher, Nilo Miranda. Sa mensahe natin na pakinggan mga kapatid ko, talagang marami tayong matututunan. Amen. At sa uli nga na nabanggit niya mga kapatid ko, isa kami nagtulong-tulong sa pioneering dito sa lugar na ito ng Pampanga. Nakitira kami sa Mamukod. Nakitira kami sa Manarang Compound, sa Paraiso. Kaya kung babanggitin ko yung mga naunang mga kapatiran, salamat sa ating mahal na Panginoon. Nandiyan ang Puno, Aguilar,
Castro, pamilya natin beloved Sister Debbie, at pasensya na yung mga hindi ko mabanggit dahil talagang sa dami na ating mga naging gawain dito sa Pampanga. Yan ay bunga ng panalangin ng ating beloved parents in the Lord. Amen. Kami nga ay nagpapasalamat sa ating mga Panginoon na naging manggagawa kami. Katulad sa patotoo ng ating beloved OP, talagang grabe ang calling sa kanya ng mga Panginoon. Talagang sama-sama kami dito, nagumpisa. At ngayon, nagkakaiwalay lang kami dahil sa maraming nating mga gawain. Sa iba't ibang lugar na kanyang inaasikaso sa Cebu. At ako naman ay dito sa party ng La Union. Na kung saan, sabi ko nga, napakasarap maglingkod sa ating mga Panginoon. Ang plano ng Diyos sa bawat sa atin ay perfect plan. Amen! Perfectong plano. Kaya kapag ikaw ay hindi nagpasakop sa kalooban ng Diyos, kahit gaanong pagsisikap mo, pag hindi ka nagpasakop sa kalooban ng Diyos, ikaw na mismo magbabaksak ng sarili mo. Dahil hindi ka sumusunod sa plano ng Diyos. Amen! Kaya nga kapag ang bahay walang plano, nako, yung kusina, katabi na kagad ng CR. Yung CR, katabi na kagad ng higaan. Pero pag may plano, ang bahay, talagang nandyan. Masasabi mo, iba yung sa CR, iba yung sa kusina, iba yung sala, iba yung kwarto ng mag-asawa, iba yung kwarto ng anak, meron pang second floor. Siyempre, bago mo marating yung second floor, dadaan ka sa hagdanan. Pagka-perfectong plano ang paglilingkod mo sa Diyos. Yung hagdanan lang ang isang sample ko sa inyo. Yung hagdanan, kapag ikaw ay papanik, mararating mo yung ibabaw. At ang plano ng mahal na Panginoon sa bawat sa atin, makaabot tayo dun sa ibabaw sa piling ng Diyos upang magmana ng buhay na walang hanggan. Amen! Ngayon, kapag ang plano ng tao, kahit na sino, kaya nga walang pwedeng magmarunong, walang pwedeng magmalaki. Sabi nga natin remain humble. 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 Huwag maging hambog. Humble. 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 Pag ikaw ay naging hambog, bagsak ka talaga. Yan ang iyong tatandaan. Kaya salamat sa malabayan, mahabang panahon na hindi kami nagkakasama na ating beloved Opinilo. Salamat sa malabayan noon. Ako'y nagpe-pray. Sabi ko, grabe, sana naman yung matatagal ko ng mga nakasama ay makasama ko uli. Totoo nangyari. Dahil nung isang araw, Miyerkules, tanto kami sa may San Jose del Monte, gawain, dahil doon kami nakiservice. Ang nakasama ko doon, yung mga kasama niya na galing sa Cebu. Kaya sabi ko, hindi man ako nakakapunta ng Visayas, Mindanao, o picture-picture na lang tayo, nakarating na rin ako sa inyo. Kaya sabi na, Kuya, nakakatuwa ka talaga. Ano, bakit? Yung edad mo, nadadagdagan lang. Yung puti ng buhok mo, dumadami. Pero yung ating pag-aasikaso ng gawain, salamat sa malabang nakita nila. Kuya, kaya mo pang mag-fasting? Yun ang gift na binigay ng mahal na Panginoon. Kaya mo pang tumakbo? Kaya mo pang tumalon? Kasi wala akong hamburger sa tiyan. Wala akong cheeseburger sa tiyan. Doon lang ako sa turo-turo. Kung may makain, praise the Lord. Pag wala makain, praise the Lord! Yang aking katawan, metal. May talbos ng kamote, may talbos ng saluyot, may talbos ng malunggay, may talbos ng gabi, lahat ng metal na subukan ko ng kumain. Pero hindi ko sila pinatatamaan ha, kayong mga nandiyan malalaki ang tiyan. Ako'y nagpapasalamat. Gusto ko rin yan. Maging malaki yung aking tiyan.
Kaso ako nahihirapan eh. Bakit? Sumisikip yung pantalon ko. Sumisikip yung suot ko. Kaya tama na ako sa small, medium. I thank the good Lord. Nagagamit kami ng mahal na Panginoon. Amen? I thank the good Lord. Hallelujah. Kaya konting practice pa. More practice ang English. Hallelujah. Dating isang araw, I thank the good Lord. Dating isang araw, I thank the good Lord. Ang pagpapala ng Diyos, nabanggit na niya. Merong perpektong plano ang Diyos. Sa bawat nagpapagamit sa ating mahal na Panginoon, tanggapin na natin yan. Dati na nating pasalamatan sa mahal na Panginoon. Pag ikaw ay kumatok, ikaw ay pagbubuksan. Kapag ikaw ay humingi, ikaw ay bibigyan. Kapag ikaw ay naghanap, ikaw ay makasusumpong. Kaya tiis lang sa paglilingkod sa Diyos. Darating na ang blessing galing sa mahal na Panginoon. Dahil perfecto ang plano ng Diyos. Amen! Kaya sa lahat ng ating mga narito na mga kapatiran, kung meron tayong baguhan, habang tayo maawit, purihin natin ating pinakamamahal na Jesus. Sa bawat salita ng Diyos na binitiwan, yan ang ating pagkain sa ating mga kaluluwa. That is the food of our soul. Kaya bawat mensahe na inyong napapakinggan sa pulpito, kahit na sinong nangangaral, inyong pakinggan, irespeto ninyo ng mainam ang bawat ginagamit na mahal na Panginoon sa banal na pulpito. Dahil kami ang nagiging halimbawa, kumbaga kami ang tumatayo para sa ating parents in the Lord. Dahil kami nandyan, nag-aasikaso ng gawain. Hindi namin gawain ito, gawain ng mahal na Panginoong Hesus. Amen! Kaya sa ating mga beloved preachers na nandito sa Pampanga, inyong pagsikapang mainam sa bawat pagtayo natin. Di baling tayo ang masasaktan. Tayo ang tatanggap ng paalaala dahil mahal tayo ng Diyos. Lahat tayo mahal ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng ating mga co-workers dito, nandito sa ating beloved preachers, Brother Mars, salamat sa mahal na Panginoon. Naka-experience siya ng 4 na buwan ng gera. Puro missiles ang kanyang nakikita. Nandyan ang pangamba. Nandyan ang takot. Pero sa prayer ng ating parents in the Lord, nandun yung proteksyon na mahal na Panginoon sa lahat ng mga nandun na mga kapatiran natin sa parte ng UAE. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. At ako'y nagpapasalamat muli sa mahal na Panginoon na tayo nagkasama-sama kahit na maikling araw, maikling oras, basta tayo nagkakaroon ng isang matibay na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yan ang plano ng Diyos. Patibayin natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Amen! Dahil blessing sa atin yan na tayo nagkakasama-sama. Huwag tayong ihiwalay. Yan ang plano ng Diyos. Yan ang pinaka-perfectong plano ng Diyos sa bawat sa atin. Huwag tayong hihiwalay sa tamang gawain ng Diyos. Magpasakop tayo sa kalooban ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya kung meron tayong baguhan, come in front. Receive now, dearest Jesus, as your Lord God, Savior, Redeemer of your soul. Let us sing a song of praise to dearest Jesus para sa ating mga minamahal na mga nandyan. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. Lang tayo lahat ay umawit, magpuri sa ating mahal na Panginoon. Samahan natin ang ating mga singers. Though sometimes we can Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Oh, glory to dearest Jesus. What a wonderful plan of dearest Jesus to us. Hallelujah. Hallelujah. To serve dearest Jesus continually. Hallelujah. Glory to dearest Jesus. That is a perfect plan of dearest Jesus. Serve God with all our heart,
all our mind, with all our strength, and with all our soul. Certain is Jesus. Hallelujah. With all our heart, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. With all our strength, always attend, always attend, always attend. Hallelujah. With all our mind, always praising, praise you, dear Jesus. Serve God, serve God, serve God. Hallelujah. Amen, dear Jesus. Let us sing a song of praise to dear Jesus. Purihin natin ang timba ng Panginoon. Purihin natin pinakamamahal ng Jesus. Napakaganda na mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Yes, amen. Hallelujah. Trust in God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. What a wonderful God it is, Jesus. Thank you so much, Lord, for your love. Thank you, Lord. Hallelujah. That you born and died on the cross of Calvary to save us, Lord God, it is Jesus. Thank you, Lord, for the blessing, Lord God. Thank you, it is Jesus. Hallelujah. Answer our prayers. Thank much, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. But he's still the first and the last. And like a chocolate stream, he's swimming you and me through someday. Oh, we're just like him. God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be kind. So when you don't understand, when you don't see His hand, when you can't trace His hand, trust His arm. Oh, God is too wise to be mistaken. Hallelujah, hallelujah. Oh, God is too good to be kind. So when you don't understand, when you don't see His hand, when you can't trace His hand, oh, trust His arm. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be kind. So when you don't understand, when you don't see His hand, when you can't trace His hand, trust His arm. When you can't trace His hand, trust His arm. When you can't trace His hand, trust His arm. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Para sa ating baguhan na narito, sa ating banal na gawain, mahal na mahal kayo ng ating mahal na Panginoon. At sa ating mga beloved viewers, sa lahat po na nandyan, ng mga kapatiran natin, sa naabot ng ating pinagpalang gawain dito po, sa San Fernando, Pampanga, sa lahat ng ating mga beloved viewers sa ating live streaming,
at sa YouTube. Lahat tayo mahal na mahal ng Diyos. Pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Dahil ang perfectong plano ng mahal na Panginoon, lagi tayo maging abala sa paglilingkod sa ating Diyos na nakilala. Siya ang nagmahal sa atin. Kaya gantihan natin ang pagmamahal ng Diyos. Habang may panahon tayo, habang may oras tayo na binibigay ng mahal na Panginoon, ibigay na natin ang lahat ng pwede natin magawa para sa gawain ng Diyos. Para sa ating baguhan, 4 na reglamento ng kaligtasan. Number 1, pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. For without faith, it is impossible to please God. He that cometh to God must believe, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kung may karamdaman ka, ang Diyos ang magpapagaling. Ang ating pinakamamahal na Jesus. Kung ikaw ay nahihirapan sa iyong mga suliranin sa buhay, kung ano man meron kang hinaharap na mga pangamba o panganib, merong Diyos na mag-iingat sa iyo. Merong Diyos na gagabay at papatnubay sa iyo. Kaya sa ating mga kapatiran, pagkatapos ng trials, sigurado blessing ang darating. Huwag nating isipin, kakambal natin ang problema. Ang problema, inuulit ko, gawa ng demonyo yan. Kahit kailan din natin maging kakambal ang demonyo dahil siya nagbibigay ng sakit, nagbibigay ng problema, inaalipin ng tao sa bisyo, inaalipin ng tao sa kasalanan. Kaya kung gusto niya mamamatay ang tao, number 1, nilalakyan niya yung ating kahirapan sa buhay para tatalikuran mo siya. Minsan ang problema, wala kang pamasahe. Minsan, iniisip mo na lang napakabigat ng pangangailangan mo sa buhay. Yan ang lagi nagiging kakambal na sinasabing problema. Kaya minsan ang tao sabi, doon na siya ipinanganak, doon na siya mamamatay. Yung tao ayaw ng kaligtasan. Pero ang Diyos, tignan nyo, ano sabi ng Biblia? Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Sa ating mahal na Jesus, merong kapahingahang totoo. Hindi kapahingahang kamatayan. Kapahingahan sa kasalanan, sa karamdaman, sa mga kahirapan sa buhay, kung ano-anong mga naranasan natin, tanging sa Diyos lang merong solusyon. Kaya sa ating baguhan, pagpatuloy na dadalo, parang yung pananampalataya tutubo hanggang sa ikaw, maranasan mo. Yung mga nagpatotoo dito, ikaw din, bibigyan ng himala, patotoo ng mahal na Panginoon, na masasabi mo, totoo ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil yung ikaw ay nakapunta dito sa gawain ito, ito'y patotoo na ng Diyos. Ito'y perfectong plano ng Diyos sa iyo para ikaw ay maglingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang pangalawa, pagsisisi. Pagtalikod totally sa kasalanan. Ang pagtalikod na mainam ang gagawin mo. Hindi yung pagtatalikod mo ngayon, tinanggap mo mahal na Panginoon, bukas balik ka na naman sa pagkakasala, pagkakamali, hindi yan. Ang totoong pagtalikod sa kasalanan, ang mahal na Panginoon, ang hahawak na sa iyo. Gagabayan ka na ng Diyos. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, pag tinanggap mo siya yung Panginoon Diyos sa tali na yung buhay, gagabayan ka na kahit saan ka pumaroon. Kaya bawat baguhan na naglilingkod sa mahal na Panginoon, pangawakan yung pangako ng Diyos sa kaligtasan. Yun ang nais ng Diyos. Talikuran mo ang kasalanan para ang kaligtasan matanggap mo na. Pero pagkatapos ng kaligtasan, blessing kagad, ibibigay ng Diyos sa iyo. Maraming blessing ibibigay ng mahal na Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, pag naglingkod ka sa Diyos, giginhawa na ang buhay mo. Pag giginawain ka ng mahal na Panginoon, pati ang pamilya mo. Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Meron tayo water baptism. Dito sa ating bahay sambahan, sa lahat ng ating mga outreach stations, sa main church, pati sa abroad, ating mga gawain sa buong mundo. Lahat sila ay meron mga baptismal tub para doon yung mga tatanggap ng bautismo. Paglabas mo ng bahay sambahan ng banal na gawain,
pinagpala ka, ikaw ay anak na ng Diyos. Mababasa ang iyong katawan dahil ilulubog ka sa tubig, pero yung damit mo, meron tayong magagamit dyan na robe para ikaw, sa pag-uwi mo, yung suot mo ngayon, yan pa rin ang gagamitin mo. Meron tayong robe na gagamitin para ikaw ay pagpabautismo, lalo kang pagpalain na ating pinakamamala ba Jesus. Pang-apat, bautismo ng Espiritu Santo. Diyos ang magbabautismo niyan. Kaya kung ikaw ay gusto na maglingkod sa mahal na Panginoon, ito ang sabi ng Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Lagi ka nang dadalo. Huwag kang magliban. Lagi ka nang dadalo. Pangalawa, yung pagtalikod mo na sa kasalanan. Sabi ng banal na kasulatan sa Acts 3:19, ang pagtanggap mo sa mahal na Panginoon ay totally pagtalikod mo na sa kasalanan at darating sa iyo yung panahon na ng kaginawahan. Ang pangatlo, sabi na Acts 2:38, repent and be baptized every one of you in the name of dearest Jesus Christ for the remission of your sins. Kaya yung kasalanan, maalis na sa iyo, pagkaroon ka na ng pagbabago. Ang darating sa iyo, yung sinasabing na mahal na Panginoon sa John chapter 3 verse 3 and 5, katulad kay Nicodemus, kausap na mahal na Panginoon mismo si Nicodemus, Nicodemus, you must be born again. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kaya pag ikaw ay nabautismohan sa tubig, mapapatawad ang kasalanan mo, meron na, bukas na ang langit para makapasok ka, magmamana ng buhay na wala hanggan. Pagpatuloy na maglingkod sa Diyos. Ang pang-apat, ang Diyos, babautismohan tayo ng kanyang banal na Espiritu. Dahil sabi ng Roma 8:9, ang tao wala Espiritu ni Kristo, ang tao wala Espiritu ng Diyos, ay hindi sa Kanya. Yun ang isang bagay na mahalaga. Kaya tatlo sa atin, pananampalataya, pagsisisi, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pang-apat, bautismo tayo ng Espiritu ng Diyos. Ngayon, ang gagawin mo, John 1:12, ang tatanggap sa ating mahal na Panginoon, pagkalooban ng Diyos karapatan, maging tunay niyang anak, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Kaya sa ating mga baguhan, sa mga viewers, tayo magkaisang manalangin, taas ang ating kamay bilang pagsuko sa ating mahal na Panginoon. Sabihin mo, mapagpalang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, salamat po mahal na Panginoon na ako'y dinako mo sa iyong banal na gawain. Salamat po mahal na Panginoon, natanggap ko sa gabi nito ang perpektong plano mo sa akin na ako'y maglilingkod na sa iyo. Kaya sa oras na ito, mahal na Panginoon, sinusuko ko na ng mainam ang aking buong buhay. Iligtas mo po ako sa na kay mamahal sa buhay. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Sulat mo po, mahal na Panginoon, na aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Pagpalain mo po ako, 10 na aking mga mahal sa buhay. Iligtas mo po ako, 10 na aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ang aking tagapagligtas. Amen. Yes, Lord, there is Jesus. Pagpalain mo mga ang baguhan na tumanggap sa iyo. Sulat mo ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Pagpalain mo siya, iligtas mo siya, 10 na kanyang mga mahal sa buhay. Ngayon, ang kansing pagbabalik, panghawakan mo po siya. Amen. Sa ating mga beloved foreigner brethren, from different countries, from different nations, receive this Jesus. This is very important. To all beloved viewers, follow this prayer. Precious Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, thank you so much for your love that you born and died on the cross of Calvary. Thank you so much, Lord, that you open my mind. I accept you now as my Lord, God, Savior, Redeemer of my soul. Bless me and all my loved ones. Give me more strength. Lord, dearest Jesus, I accept you now as my Lord, God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. Bless me and all my loved ones. In Jesus' name, amen. Yes, Lord, dearest Jesus,
Bless the beloved viewers, O Lord God, from different countries, from different nations. To all beloved brethren from different countries, O Lord God. Hold them tightly, O Lord God. Give them a holy life, O Lord God. Bless them physically, materially, financially, and spiritually. Supply all their needs right now, I pray. In Jesus' name, amen. To all beloved brethren, sa lahat nating mga kapatid narito, tayo po'y dadako sa ating panalangin, sa ating mga karamdaman. Lahat na ng anak ng Diyos na narito, tayo po muna magkaroon ng kanya-kanyang panalangin, hingi tayo ng tawad sa ating mga pagkakamali, pagkukulang. Lahat tayo, nasusumpungan na malapay na nagkakamali, nagkukulang. Kaya panghawakan natin ang pangako ng Diyos, na kapag ikaw ay naglilingkod na sa Diyos, lagi kang humingi ng gabay sa ating malapay noon para ang Diyos lagi kang sasamahan at tutulungan. Let us pray, beloved brethren, sa lahat ng ating mga kamanggagawa na kasama ko na narito, lahat tayo na ginagamit na ng malapay noon, magkaisang manalangin. Opo, pinakamamahal na Jesus, kami po ay lumalapit sa trono ng biyaya, humingi ng tawad sa aming mga kasalanan na gawa. Pinakamamahal na Jesus, kabagan mo kami. Mahal na Panginoon, lahat po kami nagkakamali, nagkakasala, ngunit ikaw ay sagana sa pagpapatawad, mahal na Panginoon. Kaya minsan pa lahat ng mga anak, mahal na Panginoon, kabagan mo kami, gasa mo kami ng kabanal-banalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Bawat isa na narito, mahal na Panginoon, maging aming mga viewers, mahal na Panginoon, sa iba't ibang dako na abot ng banal na gawain dito po sa Pampanga. Maging sa abroad, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa pangkalahatang panalangin na iniwanan namin, beloved parents in the Lord, mga beloved Almeida family, common family, mga beloved ministers, 10 na mga manggagawa na rito. Sama-sama kaming dumadalangin sa oras na ito, mahal na Panginoon. Abutin mo kaming lahat na naglilingkod sa iyo. Pati mga baguhan, pagpalain mo kaming lahat. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen. Lihan sa atin ang ating mga sarili, isang kamay, patong sa ating ulo, yung isang kamay sa ating katawan na may karamdaman. The fervent prayer of a righteous man, beloved parents in the Lord, yan ang lagi nating babaunin sa ating buhay. Yes, Lord, this is Jesus. Hallelujah, ang matubid na panalangin ng aming beloved parents in the Lord na lagi mo pinakikinggan, mahal na Panginoon. Ngayon sa oras na ito, sama-sama kaming dumadalangin. Lahat ng mga kapatiran, mga datihan, mga baguhan na may karamdaman, abutin mong bawat sa mahal na Panginoon. Hallelujah, kami naniwala na ng palataya, mahal na Panginoon. Hallelujah, na ikaw ay Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin. Hallelujah, alam namin walang imposible sa mahal na Panginoon. Abutin mo lahat ng iyong mga anak na narito. Sa pangalan ni Jesus, demonyo ng mga sakit karamdaman, malis ka. Sa mga anak ng Diyos, cast out sicknesses in the name of Jesus. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, skin allergy, back pain, cast out lower back pain, cast out in the name of Jesus. UTI, AIDS, cast out in the name of Jesus. Spirito ng pagkabakla, pagkatomboy, cast out. Kahirapan sa buhay, cast out in Jesus' name. Sicknesses, cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Be blessed, be healed in Jesus' name. Problems, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan muna natin pinakamamahal na Jesus. Lahat ng anak ng Diyos, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Lakasan natin ang palakpak. Umabot na tayo ng 38 years dito sa Pampanga. Dapat marami na tayong palakpak na naipon para pagpapasalamat sa Diyos. Amen! Lahat na ng gising, magtaas ang kamay. Gising na lahat. Kasi mahirap tumalon, nakagigising lang, baka matumba. Sabay-sabay tayong sisigaw na 3 beses.
Hallelujah, praise the Lord, kasama ang ating pagtalon. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody say, praise the Lord. Magpalain tayo ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kalakasan, kalusugan, ating taglay. Hallelujah. At magandang bimili sa ating beloved mga co-workers, sa ating beloved OP Nilo Miranda, sa ating beloved preacher OP preacher Mars Mactor, sa lahat ng ating mga kasama, mga workers, preachers, sa inyo lahat ng mga mangawit, at siyempre sa ating beloved parents in the Lord, sa ating Honorable Pastor Evangelist Will Estrada Almeda, the end-time prophet of loving God, belated happy birthday in heaven. At sa ating beloved Mama Dear, San Pastor Lina Kumon Almeda, at sa lahat po ng mga beloved Almeda family, Kumon families, mga beloved ministers, at sa mga apo at mga great-grandchildren, sa lahat ng aking mga co-workers. Here is Jesus, bless us more and more. Fight a good fight of faith. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Jesus. We love you so much, but there is Jesus love us more and more. Sa ating mga announcement, ating beloved brother Danny Cielo, amen. Everybody say praise the Lord.